Good morning mga idol. Magandang Sunday sa inyong lahat. Dito naman, pauwi na tayo. Wala pa tayong tulog. Galing tayo sa Tabaco. Dito na tayo sa malapit na tayo sa Tagkawayan. Pauwi na tayo ng Maynila. Medyo maano pa naman, malinaw-linaw pa ang kalsada. Grabe, ang layo pala nung ano na yon, pasahero natin. Pinick up natin sa Santo Tomas, SM Santo Tomas kahapon. Tapos tuloy-tuloy na ang biyahe. Nag-umpisa tayo kahapon ng alauna. Sinundo natin sa Santo Tomas. Dire-diretso na tayo. Kalain mo, ngayon lang tayo pauwi. Sa bagay, hindi naman mabilis yung takbo natin. 60 lang, 60, 80, ganun lang. Kasi hindi naman nagmamadali. Subukan ko mag-live na walang music. Kung titingnan natin kung anong resulta. So ngayon Linggo. Overtikan ako. Bahala ka, punong-puno siya sa pasahero. Pag bumibiyahe ka dito, kahit na private ka, pag hindi mo alam, yung mga kasabay mo, akala mo private din. Ini-speak mo na private, yun pala punong-puno ng pasahero. Pag ganon, mga ganon magpatakbo, matutulin. Door to door yan. Ibig sabihin, naghahabol ng oras yan para ma-drop agad. Antok na kasi yan eh. Ganon mga ginagawa dito. Kaya pag mahina ang loob mo dito sa biyaheng itong kalsada na to pa Bicol, aywan ko lang. Pag first time mo dito na bumibiyahe, hindi ka talaga makapagpatakbo ng pinakamabilis mo 60 lang, 60. O yun na talaga pinakamabilis mo. Lalo na pagdating dito sa pagpasok mo ng Tabogon, asahan mo Tabogon hanggang papunta na dito sa Ragay. Yan. Paglampas mo naman dyan, okay na. Pagka dumating ka na doon sa San Fernando, yan. Pagpasok mo pa lang dito sa may Libmanan, yan, okay na yan dyan. Okay na yung ano na yan, kalsada na yan. Pero dito wala talaga. Kung mabuti ang gawin nyo sa araw na lang bibiyahe para kitang kita nyo yung mga lubak. Kasi pag sa gabi hindi kabisado yung daanan, wala, di talaga kayo makarating ng maaga. Asahan nyo mahigit pa sa 12 hours yung nyo. Pero gaya sa amin na dito ang ako
bago pa lang naman ako dito sa kalsada na to. Hindi pa naman talaga ako perfect na perfect, pero naiiwasan ko na yung mga lubak kahit gabi, kasi natatandaan ko na eh. Siguro nasa mga 2 years pa lang, 2 taon pa lang ako dito bumibiyahe. Kaya alam ko na kung nasaan banda ang lubak nagtatago. Pero kung mga baguhan, pinapayo ko, kung mga private man, mas maganda sa araw, kita nyo pa yung ganda ng daanan. Pag pasok mo pa lang dyan sa Atimunan, yan, makikita mo na yun. Pwede ka na hindi mag aircon kasi malamig na dyan. At pasukin mo na rin yung mga bypass. Huwag ka nang dumaan ng mga proper gaya ng Gumaka proper. Huwag ka nang dumaan doon. Pasukin mo na agad yung bypass doon bago mag-Gumaka. Ang tagos mo malapit na sa Lopez. Pag bago ka naman, pag lagpas mo naman, takbo ka lang ng konti. Pagtawid mo ng tulay sa Lopez, pagpasok mo ng Lopez, bago ka rin mag proper ng Lopez, pasukin mo rin yung bypass para maganda-ganda ang daan. Okay naman ang daan, ang ibang daan dito. Nakakatakbo tayo ng matiwasay. Dito pa pala tayo sa Del Gallego. Tapos nito Del Gallego, Tagkawayan. Tapos ng Tagkawayan, Tabogon. Ayun na. Makarating na tayo sa ating pupuntahan. Dadaan muna tayo sa Ginyangan. May susunduin tayo. At nagtawag na rin ako kahapon, sabi ko magmuha ng bayoko, yung parang kuhol na malalaki na sa bundok lang. Pagka bumibiyahe tayo dito, pag sa mga bagito, huwag talaga basta-basta tumira agad at mahaba-haba itong kalsada na to. Yung van pa, yung high-is pa ang dala ko, 7 hours lang yung kinukuha namin. 7 hours yung yung maniwala kayo hindi, sabihin nyo akong mayabang, pero karamihan talaga 7 hours yung 7 to 8 hours yung takbo mula Maynila. Halimbawa magmula ka sa Cubao, 7 hours to 8 hours yung takbo, yung mga high-is na door to door. Nagtataka lang ako dito sa sa biyaheng Bicol Manila, yung mga nagdo-door to door, ang bibilis tumakbo. Inaamin ko dati high-is ang dala ko, ang bilis. Talagang pumapalo ng ang pinakababa 80. Talagang mabilis talaga. Kasi nasubukan ko na yan eh.